Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. We are able to go up and take the country and to possess the land from Jordan to the sea. Ito po yung sinabi ni Caleb, ni Caleb, sa gitna ng maraming na mga espiya na kung saan sabi nga, hindi natin kaya, we cannot do it, we cannot possess it. Ito'y lugar na puno ng higante. So yesterday we talk about the giants, facing our giants, no? Kahapon pinag-usapan natin isang giant, si Goliath. Now we're going to talk about giants. No, giants, no? Bakit sinabing giants? Kasi ang pinag-usapan natin, David and Goliath. But right now we're talking about Caleb and the giants. Hallelujah. Bago pa man si David, meron ng Caleb. Bago pa man na naigupo ni King David ang kanyang Goliath, sabi nga ay kinonquer ni Caleb naman ang mga giants. No? Plural, marami. Hallelujah. It is a good thing to wake up in the morning and you will receive this what we call wonderful word of God. Napakagandang salita ng Diyos, giving us the assurance of victory. Sabi nga, somebody believed and somebody did overcome. No? May isang naniwala at merong isa na nagtagumpay. Kasi umagang ito, let's talk about the successful life of a man of faith. Baka magulat kayo, Pastor, bakit nauna yung Word of God? Sapagkat this Word of God will truly ignite our prayer. No? So, sabi nga natin mga kapatid sa umagang ito, nothing is impossible with our God. Purihin ang Panginoon. Nawa po mga kapatid sa umagang ito, let us put our heart and mind to the Lord sa kanyang salita. Ang sabi dito ng Romans chapter 1 verse 17, For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. No, ibig sabihin nito mga kapatid na ang mga matuwid ay mamumuhay sa pamagitan ng pananampalataya. So we do not rely on what we see, ano yung nakikita natin. Hindi tayo nakadepende sa ating nararamdaman. Tayo'y nakadepende sa pangako ng Diyos. So we are the people of faith. Ano ibig sabihin nito? Sa oras na to, hallelujah, these words of the Lord will give us a direction. Ang mga salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos, ang magsasabi sa atin kung ano ang ating haharapin. But God also promised victory. But God already gave us the victory marks, no? Hindi niya tayo pinadala sa isang laban para mabigo. Pinadala niya tayo sa isang laban para magtagumpay. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Never forget that. Hallelujah. Maybe you receive a very bad news, no? Sabi nga natin, nakakalungkot isipin that some people, yung talagang devastated, no? Wala ka na pong trabaho. Oh, grabe. No? Alam mo yung inaasahan mo 15-30, inaasahan mo yung 13-month pay, inaasahan mo yung mga bagay na yan, and then one day, somebody will give you the bad news at sabi doon, wala ka ng trabaho. Okay? So, sira lahat ng plano, sira ang staycation, sira ang travel, sira ang mga bibilin. Well, di mo na sabi nga, maraming bagay. It seems, when you lost your job, everything stops. No? O kaya yung, sorry po, you have only few years to live or few months to live. No? Bad news talaga. No? Talagang panghinaan ka ng loob o kaya ay iniwan ka ng boyfriend, ng asawa, ng girlfriend mo o kaya something, you have lost many things. So these are bad news that will make you give up, no? But sabi nga natin, the people of God do not live by sight, but by faith. Sabi ng Numbers 14:24, But my servant Caleb, because he has a different spirit, and he has followed me fully, no? I will bring into the land into which he went, and his descendants shall possess it.
Hello, nakalagay po dito mga kapatid. My servant Caleb, because he has a different spirit and has followed me fully, I will bring into the land into which he went, and his descendants shall possess it. No? Sa Tagalog, ngunit si Caleb ay iba sa kanila. Hello, sumunod siya sa akin ng buong tapat, kaya makapapasok sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. Grabe. Another English version, but my servant Caleb, because he has a different spirit and has followed me fully, I will bring into the land into which he went, and his descendants shall possess it. Sabi nga natin, but my servant Caleb, because he has a different spirit in him and has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. Mga kapatid, ang Numbers 14:24 says na ano man ang matapakan ni Caleb o ng kanyang lipi ay magiging kanila. Kaya brothers and sisters, when there is a bad news, you can step on it. You can possess it. Ibig sabihin, hindi po yung bad news of death, bad news of sickness, bad news of lost job. Ang ibig sabihin that in spite of the negative news, we can overcome it. That is the promise of God. Hallelujah. God said, no, you're gonna possess it, you're gonna win over it. Magtatagumpay. Kaya kapatid, why don't you claim it? Ilagay nyo dyan sa comment section, magtatagumpay kami. Magtatagumpay ako. Okay? Sa tulong ng Diyos. Magtatagumpay ako sa tulong ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, let's talk about Caleb, no? For 2 days. 2 araw, pag-usapan natin ang buhay ni Caleb, no? Sabi nga, napaka-dramatic, napaka-ganda ng pananampalataya ni Caleb. He is not a king, no? He is one of the leader, but not the best leader na on top, no? Siya yung pinaka-leader, no? But take note, hallelujah, dito sa Word of God, sa buhay ni Caleb, majority do not win. No? Only God wins. No? Ibig sabihin, pag sinabi na nakakarami, so panalo sila, democracy. But the truth is, the voice of the people is not the voice of God. Kung sinabi ng nakararami, ibig sabihin, yun ang tinig ng Diyos. Ibig sabihin, against 12 spies, 2 tao lang ang nagtiwala sa Diyos. Si Caleb at si Caleb at si Joshua. Okay? At ngayon, we focus, pinag-aaralan na natin ang buhay ni Joshua. Ngayon, pag-usapan natin ang buhay ni Caleb. So, number 1, my servant Caleb. Sino si Caleb? Si Caleb, sabi nga natin, in the first mission, maririnig natin sa kwento na isa siya sa 12 espiya na pinadala. Piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. So, Caleb is chosen because of his leadership position in the tribe of Judah. Okay? So, tuloy natin. For we are his, sabi nga ng Ephesians 2:10, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. We are God's masterpiece. Tayo ay nilikha ng Diyos. No, tayo ay nilikha ng Panginoon. Tayo ay kanyang masterpiece. No? Hallelujah. Tayo ay nilikha ng Diyos para gumawa ng mabuti. Mga bagay na kung saan inihanda na ng Diyos bago pa tayo isinilang upang lumakad tayo doon. So never see yourself as a defeated person, as a loser. Huwag mo tingnan ang sarili mo bilang isang bigo o ikaw ay isang tinatawag nating nobody. Ano ibig sabihin ng nobody? Huwag mong ibababa ang sarili mo, no? Hindi ibig sabihin ipagmamataas mo, no, ipagmamalaki mo, no. Ang ipagmalaki mo ay ang Diyos na may likha sa iyo, no? Sabi nga natin, di baling mababa tayo sa harapan ng tao, pero sa harap ng Diyos
alam niya ang katotohanan. So, I am not an accident. I am not a person na bigla na lang lumabas, kundi I am a person created by God, and God has a plan in my life. God has a plan in my life. So sabi nga, He is a servant of God. He is a servant with the mission. At ano ang mission niya? Ang sabi dito, ang mission niya is tiktikan nila ang Kanaan bago nila sakupin ito, no? So who is Caleb? Si Caleb po ay hindi po 100% pure Israel blood. Isipin nyo that he represented the tribe of Judah, and yet he is not 100% Israelite. So tingnan natin, sabi nga natin, from the tribe of Judah, Caleb, the son of Jephunneh. No? Sabi ng Joshua 14:6, then the sons of Judah drew near to Joshua in Gilgal, and Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, you know the word which the Lord spoke to Moses, the man of God, concerning you and me in Kadesh Barnea. Alam niyo mga kapatid, he was really mentioned, no? Na lahat ng tapakan mo, tapakan ng lipi mo ay mapapa sa kanila. So isipin niyo yung pangakong yon ng Diyos. Why? Sapagkat sabi nga gustong sabihin ng pasabi ng Diyos kay Caleb, maybe you are not a full-blooded Israelite, no? So, ibig sabihin, walang pinagbago yon. Tingnan, sabi nga, sino ba itong mga Kenizzite sa ito? Ang sabi ng Genesis 36:9, ito ang mga anak ni Esau, ang pinagmulan ng mga Edomita sa kaburulan ng Seir. So, ito ay mga Edomites, si Eliphaz, anak kay Ada, at si Reuel kay Basemat. Ang mga anak naman ni Eliphaz ay sina Teman, Omar, Zepho, Gatam, at Kenas, kung saan nanggaling ang mga Kenizzite. So, ibig sabihin, galing sila doon kay Esau, no? Sa mga Edomites, no? Sabi nga napasama lamang sila sa tribo ng Judah, no? Parang sabit, no? Sabi nga natin, Caleb as a person is a Gentile by blood, an Israelite by faith, no? Paano nangyari yun? Ang sabi ng Exodus 12:38, maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka. Ito ay nung Exodus, no? Nang umalis sila sa Ehipto, hindi lang puro mga Israelita ang umalis. Sumama sa kanila ang mga dayuhan doon. Ang sabi dito, lahat ng dayuhang nakikipamaya sa inyo na gusto makipagdiwang sa Pasko ay kailangang tuloyin muna bago pasalihin sa pagdiriwang. Sa gayoy, magiging para na silang katutubong Israelita. Huwag hayaang kumain ito ang sinumang hindi tuli. So, ibig sabihin, nung time na yun mga kapatid, pinakita na dito na sabi nga, inalaw ni Lord na may sumama sa kanila mga non-Israelites as long they follow the instruction. And then, move forward tayo. So sa Numbers 13 verse 2, piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patikikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. So now, the history is here. Nasabi nga si Caleb ay isa sa 12 espiya. Dalawa sila ni Joshua na nagbigay ng tinatawag nating positive report, no? Maganda yung report nila Joshua at Caleb. Yung report naman ng 10 ay negatibo. Ibig sabihin, di natin kaya yan. Ibig sabihin, wala tayong pag-asa. Mga higanti po ang nakatira doon. So, out of 12, no? Sabi nga, dalawa lang ang tumayo para sa ngalan ni Yahweh, at 10 ang against sa tinatawag natin pagsakop sa lupang pangako. So it doesn't mean na kapag majority is tama. Hindi sa lahat ng pagkakataon na nakararami ay tama. Sana maintindihan nyo ang people's power, no? Ibig sabihin yung kagustuhan ng nakararami, ang pinaiiral, yan yung basis ng ating people's power, no? Pero hindi naman talaga totoong majority as for the no? Yung tinatawag natin pagbaksak ng administration ng Marcos, no? Sabi nga natin, that is only a small part of the Philippines. Hindi ko minamaliit
No, ang pinag-uusapan natin ay when it comes to majority, kahit majority, kung against naman sa kalooban ng Diyos, against naman sa pangako ng Lord, sorry. Kaya sabi dito sa 14:8, kung loloobin ni Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupain niya. Yan ang response nila Caleb. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin sila magagapi pagkat kasama natin si Yahweh, samantalang sila ay wala ng mapanganganlungan. So, andun na yung, may basis naman yung 10 to say na talagang mayaman yung Kanaan. Ang problema, nandun ang mga higante. So, the Israelites were moved by the presence of the giants, the Anakites. No? So, kahit anong ganda ng isang lugar, how promising is this place, nasira iyon nang makita nila ang mga higante. So, who is Caleb? Caleb is a servant of God. Who is Caleb? Caleb is one of the 12 spies, no? At who is Caleb? Sabi dito, he followed Yahweh completely. Ang salitang Caleb ay mula sa salitang ang kahulugan ay aso, no? In the kung babasayan natin yung aso in the Old Testament, ang salitang aso ay sabi nga natin negative connotation. But I tell you, brothers and sisters, yung pangalang Caleb or aso, alam naman natin that the dog is man's best friend. You cannot question the loyalty of the dog to its master. So, talagang si Caleb is a dog loyal to his God. Hello. Ang sabi dito, 6 times mentioned in the Bible by God. Sabi nga natin, 6 times na mention that he followed fully. Tingnan natin. Unang-una, Numbers 14:24. Ngunit si Caleb ay iba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong tapat, kaya makapasok sa lupain iyon, pati ang kanyang angkan. Imagine, iilang talata sa Biblia ang mababasa mo at ang nakakatuwa ang mababasa mo about Caleb is his loyalty, his faithfulness. At lahat ng faithful kay Yahweh ay ginagantimpalaan. Isulat mo nga dyan sa comment section, lahat ng tapat pinagpapala. Lahat ng tapat ay pinagpapala. Ano ibig sabihin? Tapat kay Yahweh. Tapat sa Diyos natin. Okay? So gumising ka sa umagang yun at sinabi, paggising mo sa umaga, sinabi sa iyo, ilang buwan na lang ang buhay mo. O sabihin na wala ka ng trabaho, o wala ka ng bahay, o wala ka ng kabuhayan, o kaya iniwan ka na ng pamilya mo. These things are devastating. Minsan sabi nga natin kapag narinig to ng tao, ito, automatic nawawala na siya ng pag-asa. But take note, different po, naiba si Caleb sa kabila na ang ganda na ng momentum. Nakita na nila ang lupang pangako. And then, pinuntahan na nila, nag-spy sila, napakaganda, napakayaman, napaka-promising, uunlad talaga sila sa lugar na yan. Kaya lang, bigla, nasira ang lahat because of the presence of the giant. Nabulaga na sila. Chapter 32 ng Numbers, verse 12. Wala ngang nakarating doon, liban kina Caleb at Joshua, pagkat sila lamang ang buong pusong tumalima kay Yahweh. Take note. Tandaan nyo, ang tapat ay pinagpapala. Lahat ng tapat ay pinagpapala ng Diyos. Hallelujah. Sila lamang ang buong pusong tumalima kay Yahweh. Deuteronomy chapter 1 verse 36 also said, maliban kay Caleb na anak ni Jepone, siya lamang ang makapapasok doon. Ibibigay ko sa kanya at sa kanya magiging lahi ang lupaing maaabot niya sapagkat lubusan siyang sumunod sa akin. Ang tapat, pinagpapala. Amen? Joshua 14:14. Ang lupain ng Hebron ay nanatiling hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jepone sapagkat naglingkod siya ng tapat kay Yahweh.
Kaya nga, ang pamagat ng ating mensahe ngayon is the successful life of a man of faith. Ang matagumpay na buhay ng isang tao na may pananampalataya. Kaya brothers and sisters, hallelujah. He may be not 100% Israelite, pero siya ay 100% servant of God. Ang faithfulness at loyalty niya ay nasa Yahweh lamang, nasa Diyos lamang. Number 4, I will bring into the land. Ibig sabihin, dadalhin ko siya, no, sa lupang pangako. Sabi nga natin yung, ano ba yung lupang pangako? Ang lupang pangako is an ideal land with abundant supplies of resources. Ibig sabihin, mayaman, promising. No, pag nandun ka, uulad ka. Pag nandun ka, pagpapalain ka. This is what we call the promised land. Ano ngayon ang iyong kanaan? It could be your work, pero sa trabaho maraming higanting obstacles, no? Maraming pagsubok, marami kang dadaan ng hirap, no? Your Canaan is occupied by the enemies. In spite of its abundance, giants are living there. So, ang Canaan, you must possess Canaan. You must fight for it. No? Bakit mo siya ipaglalaban? Bakit pahirapan mo sarili mo na makuha ang Canaan kung mayroong mga hadlang, may mga obstacles? Brothers and sisters, because the Lord promised the land. Pinangako yan ng Diyos para sa iyo. At kung pinangako yan ng Diyos, you must claim it. Pero hindi ibig sabihin you're gonna fight for it by your own strength, no? And your own knowledge. Hindi sa sarili mong lakas at karunungan, mapagtatagumpayan mo. So brothers and sisters, it could be your career, no? O kaya ito ang iyong pamilya o ano pa mang bagay. But one thing to be sure is this, God promised, it's yours. Amen. So pinangako ng Diyos, sa'yo yan. Okay? So tandaan nyo, sa atin yan. Ilagay nyo nga dyan sa comment section, akin yan. Okay? Claim it, akin yan. So, when God said Canaan, also known as Promised Land, ang sabi ni Lord, sa'yo yan. Okay? So, huwag kayong malungkot at huwag kayong mawalan ng pag-asa. Makita mo man na maraming kalaban, maraming hadlang, no? In spite of its abundance, giants are living there, no? Ang kaya lang problema, Pastor, paano natin ma-overcome yan? Wala kaming pera. Paano kami magpapagamot? Wala kaming pampa-ospital. Paano yan? Wala akong trabaho. Paano kami mabubuhay? Paano? Ang daming question, ang daming tanong. But never forget, ano man dumating sa iyo sa umagang ito, good news or bad news, stay in the promises of God. Doon ka sa promise ni Lord. Unang-una, no? Sabi nga dito, are you ready to pay the price? Nothing worth having comes easy. Ibig sabihin, walang bagay na karapat-dapat sa iyo, no? Ang Canaan is a place, the best place for you. But sabi nga natin, yung the best na yan, dapat ipaglaban mo. By faith. Sapagkat sabi nga natin, ang isang bagay na pinaghirapan mo, napakasarap ng feeling pag nakuha mo. Tama ba? So pag pinaghirapan mo ang isang bagay, pag nakamit mo ang tagumpay, walang kapantay ang kaligayahan mo. Amen? No? So tandaan niyo yan. Joshua 14:6. Lumapit noon kay Joshua sa Gilgal ang ilan sa lipi ni Judah. Sinabi sa kanya ni Caleb na anak ni Jepone ang Sineseyo, natatandaan mo pa ba sinabi ni Yahweh kay Moses tungkol sa ating dalawa nang tayo'y nasa Kadesh Barnea? Sabi niya dito, verse 7, 40 taon pa lamang ako noon. 40 years old pa lang ako noon. Ilang taon ka na?
Sinugo niya tayo buhat sa Kades Barnea upang tiktikan ang lupaing ito at iniulat ko ang buong katotohanan. Ang sabi dito, samantalang ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, na natili akong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Hallelujah. Let's claim it. Kaya ano naging respond ni Yahweh? Verse 9, kaya't pinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking katapatan, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupaing masayaran ng aking mga paa. Grabe, no? So, possessing the land by stepping on it. So, to claim, sabi nga, pag kinlay mo ang isang bagay noon sa lumang tipan, you have to go there. You have to conquer it. Kung ano yung maratnan mo, ibaksak mo. Kung may mga kalaban, gapiin mo. Okay, tandaan niyo yan. Verse 9, kaya't pinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking katapatan, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupaing masayaran ng aking mga paa. This is in the Old Testament. You have a job, kaya lang yung trabaho mo, mukhang hindi mo kasundo ang mga kasama mo. O kaya maraming negative o maraming kalaban. Ano ibig sabihin ng kalaban? Usually, meron tayong alam na minsan kahit sa loob ng isang kumpanya, may mga taong gumagawa ng pandaraya. At those people are a threat. Threat sa atin yun. No? Mga tao na gumagawa ng di maganda, pailalim. So, kapag hindi ka nakisama sa kanila, kalaban kanila. At diyan ka nasisimulang sirain. Hallelujah. Kaya kung sino man sa inyo at sa oras na ito ay nasa ganyan sitwasyon, kapatid, magtiwala ka sa Diyos. If God said, diyan ka, diyan ka. You have to fight the good fight of faith. Sabi ni Joshua, ay ni Caleb, 45 taon na lumipas. 40 years old siya nang sila ay mag-spy. And then after 45 years, so 85 years old na siya nang sabihin niya ang mga salitang ito. 85 taon na, buhat ng 45 taon na ang lumipas, buhat ng sabihin nito ni Yahweh kay Moises, nooy naglalakbay pa sa ilang ang bayang Israel. Ngayon, 85 taon na ako ngayon. Ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y suguin ni Moises upang tiktikan ng lupaing ito. Kaya ko pa ang makidigma at magparuot pa rito. Imagine, after 45 years, sasabihin ni Caleb, kaya ko pang makitigma at magparuot pa rito. At ang pinag-uusapan dito ay hindi average enemy. Hindi pinag-uusapan yung average sa kalaban. Ang gusto ni Caleb ay, ibigay mo sa akin ang kaburulan na pinangako sa akin ni Yahweh. Specifically, God did not give specific territory. Ang pinag-uusapan doon ay yung mayapakan ng kanyang paa. Yung kanilang malupig, matalo. No? Yung makonquer nilang lupain, yun ang kanila. And he chose that place. Pinili yan ni Caleb. Pinili niya yung kaburulan. No? At alam niyo yung kaburulan na yan, sabi dito, ito ang totoo. Narinig mo rin ng mga higante ang nakatira doon. Matitibay ang muog na naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh, palalayasi ko sila sa lupaing yon, gaya ng pangako niya. Wow! Kung si David ay may isang giant, si Caleb ay maraming giants. Kung si David ay humarap sa panahon ng kanyang kabataan, ito namang si Caleb, mga kapatid, ay humarap sa kanyang kalaban at the age of 85 years old. At noon, kaya nilang talunin ang mga higante nung siya ay 40 years old. Ngayon, 85 na siya. Kaya pa sa tulong ni Yahweh. Amen? This is what faith can do in our lives. When we live by faith, nothing is impossible. When we live by faith, we do not see
limitation. Hindi natin nakikita yung limitasyon. Ang nakikita natin yung potential of God's power. Kaya nga sabi nga kahapon, wag mong ikumpara ang size mo sa higante, kundi ikumpara mo ang higante sa iyong Diyos. Ibig sabihin, tingnan mo ang kalakihan ng Diyos kumpara mo sa mga higante. We know God is bigger than the giants. Imagine David faced one giant, that is Goliath. But Caleb, sa edad niyang 85 years old, he's still fighting. At sabi nga, pupunta pa siya sa lugar na kung saan. Ang sabi doon, higante na nakatira, fortified pa. Ibig sabihin na papaligiran ng pader. No, parang tinatawag nating Jericho Wall. Pero ang pagkakaiba ng Jericho Wall, ang lugar na ito ay binabantayan ito ay tinitiran ng mga higante. Usually tayo, pag nakita natin may obstacle, ayaw natin. Iniiwasan natin. Kaya mga kapatid, kapag iniwasan mo ang mga higante, hindi mo mararanasan ang potensyal ng pangako ng Diyos. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Tutuwa tayo, praise God, nang magsabi sa atin si Kapitana Lori about what happened in Barangay 143. Alam natin yung lugar na yan, no, bago pa man ang pandemya ay naging malaking problema na lalo na sa tabing ilog na kung saan yung kalakaran ng pagbebenta ng droga, mga masamang gawain ay masyadong obvious sa lugar na yon. Napakahirap pumasok doon. Manganganib ka, no, sapagkat maraming mga tao ang naroroon at marami doon hindi maganda ang gawain. Kung tutuusin, ang barangay ay walang kapangyarihan na lupigin ang mga ganitong problema sa kanya nasasakupan. But praise the Lord. Praise the Lord na pinakita ni Kapitana sa picture ng Barangay 143, ang magandang lugar na yon, yung tabing ilog na yon, na dating madilim, na dating bentahan ng droga, ngayon napaka-promising, mga kapatid. Hindi natin maiisip na malilinis yun ng ganon-ganon lamang. At praise God, hindi pa man ginagamit nila Kapitana Lori ang authority ng kanilang barangay, may mas mataas na authority na kumilos doon at nilinis ang lugar na yon. God is good. God is great. No? Di ka pwedeng mamili ng barangay na paglilingkuran at di mo pwedeng piliin ng tao at pababayaan mo yung hindi mo kaya. No. Katulad ni Caleb, kaya sabi nga natin kila Kapitana Lori, kayong mga Christian dyan sa Barangay 143, huwag kayong matakot sa presence ng mga kaaway, ng mga masasama, sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Ang sabi sa tulong ni Yahweh, palalayasin ko sila sa lupain iyon gaya na pangako niya. Mga kapatid, tinanggal ni Lord yung mga masamang gawain sa lugar na iyon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi nga natin, napakahirap. What comes easy won't last. Ang isang bagay na madaling makuha, hindi nagtatagal yan. Hindi mo pinaghirapan, hindi nagtatagal yan. Pero what lasts won't come easy. Ibig sabihin ko, ano yung magtatagal, yun ang mahirap makuha. But praise God, sabi nga sa isang term, sa isang serving term ni Kapitana Lori, God did great in Barangay 143. Hallelujah. Nagdala siya ng liwanag sa Barangay 143 at nakaka-bless na sabi nga natin, hindi iniiwan ng Diyos ang Barangay 143 because His people, no, yung kanyang mga Caleb ay nandyan sa Barangay 143. Yung kanyang Joshua ay nandyan sa Barangay 143. Kaya hindi tayo susuko. I remember nung minsan nagba-Bible study ako sa Gamban, hallelujah, nakakalungkot. Habang nagba-Bible study kami, sa likod namin may nagbebenta ng droga. Nakikita ko yun habang ako ay nag-share ng Word of God. Nakikita ko yung galaw nila habang ako ay nangangaral. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa, hindi ako natakot. No, nakakalungkot isipin, kung sino pa yung gumagawa ng masama, sila pa ang matapang. Brothers and sisters, when you are in faith, these people will be totally be gone. Mawawala sila sa lugar na yan ng Panginoon. Amen? So brothers and sisters, kahit may higante, come on, possess it.
Lusob lang. Lusob lang. Gaya na sinabi ni Yahweh kay Joshua, isang bahagi ng lupaing kaparte ng lipi ni Juda ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jepone. Ibinigay sa kanya ang lungsod ng Arba na nung unay tinatawag na Hebron. Verse 14, pinalaya si Caleb sa lupaing yun ang tatlong anak na lalaki ni anak, sina Sisay, Ahiman, at Talmay. Imagine, 3 giants, no? At ulit natin, kaya sabi dito, ibigay mo na sa akin ang kaburulan na pinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin ng mga higante na nakatira doon at matitibay ang muog na naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh, palalayasin ko sila sa lupaing iyon gaya ng pangako niya. Kaya kapatid, claim it. Minsan, ang ating anak din ay sa Kanaan. No? Marami ka pang haharapin sa ngayon, cute-cute ng anak mo, lovable. Tuwan-tuwa ka pag may natutunan siyang bago. Tuwan-tuwa ka habang lumalaki yan. But sometimes, paglaki niya, may reality. No? Minsan, magiging pasaway. Hindi ko sinasabing kiniklaim natin magiging pasaway. But sabi nga natin, ang ating mga anak is like Kanaan. You need to possess it. You need to conquer it upang ang iyong anak ay hindi lang magtagumpay, kundi makita mo ang tagumpay ng Panginoon sa buhay ng iyong pamilya. Marami yan, minsan pasaway, no, kung kailan lumaki, tuwan-tuwa ka nung maliit, pero nung lumaki, hindi ka na makatawa, no? Nakakalungkot. Na sabi nga natin, ando naman yung effort mo, pero mas madali silang makakuha, maka-absorb ng negative, mga negatibong bagay sa mundong ito, lalo na sa TikTok, no? Marami. Joshua 14:9, that day Moses made this solemn promise, surely the land on which you walk will belong to you and your descendants permanently, for you remained loyal to the Lord, your God. So now, look, the Lord has preserved my life, just as He promised this past 45 years since the Lord spoke these words to Moses, during which Israel traveled through the wilderness. Now look, I am today 85 years old. Today, I am still strong. I am still as strong as when Moses sent me out. I can fight and go about my daily activities with the same energy I had then. Now, assign me this hill, country which the Lord promised me at that time. No doubt, you heard at the time that the Anakites, giants, lived there in large fortified cities. But assuming the Lord is with me, I will conquer them as the Lord promised. I will conquer them as the Lord promised. I-type nyo nga yan, I will conquer them as the Lord promised. No? Masasakop natin yan ayon sa pangako ng Diyos. Hallelujah. Caleb, sabi nga natin, his name is, ang pangalan niya ay, ang kahulugan is Aso. In the Old Testament, it is not a good name, no? But one thing to be sure, ngayon, hindi, iba na. When we talk about dog, we talk about loyalty. When we talk about dog is the man's best friend. Yan ang pagkakaintindi natin. No, meron talaga ang aso, ang loyalty niya, nasa amo niya. Matapang sa iba, pero maamo sa kanyang Panginoon. So, mga kapatid, ano man ang mangyari, unang-una, ang mga natutunan natin dito, number 1, Caleb, he was not defeated or discouraged by what others thought of him. He is not 100% pure Israelites. No? Mula siya sa lipi ni Esau, sa mga Edomites. Pero nakipamayan siya kasama ng mga taga-Juda, and then kahit hindi siya talagang purong kadugo ng mga Juda, pinili pa rin siya na maging leader. Okay? At alam naman natin, ang balita, ang 10 tiktik laban sa 2 tiktik na si Joshua at Caleb. Sila Caleb ay nagpayag ng pananalig ng pananalig sa pangako ng Diyos na mas malulupig nila ang Kanaan. Pero itong 10 ayaw. Kaya nga
nag-cause pa ng kaguluhan yung 10, pinangalat nila na hindi natin kaya. Kaya yung iba nawalan ng pag-asa. But praise God, out of those 12, 2 people fight the good fight of faith. He refused to be influenced by the negative majority. Kahit ano pa sabihin nyo, mahirap yan, imposible yan, huwag kang maniwala dyan. He remained steadfast throughout his lifetime. Sabi doon, hindi siya nagbago, nanatili siya tapat mula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang pagtanda. At yan ang bagay na nakakatatak sa pangalan ni Caleb. Number 4, he did not let obstacles keep him from the fight and ultimately the victory. Mga kapatid, kung meron mang obstacle, kapatid, huwag kang umiwas. You can overcome that. Sabi nga, ang isang bagay hindi madaling makuha. Pero pag nakuha mo, ibayo ang kaligayahan mo. Kapag pinaglaban mo, kapag yung pinaghirapan, sa tulong at kapangyarihan ng Diyos, pag nakamit mo ang tagumpay, walang pagsidlan ang kaligayahan natin. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya sa oras to, mga kapatid, hallelujah, today, ano man ang ating ipanalangin ngayon, anumang problema, mga giants yan, hallelujah. Brothers and sisters, never forget, never forget, no? Ang pangako ng Diyos. The word of promise will be more powerful than all the circumstances sa buhay natin. Amen? Hallelujah.